Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Ah, kasi doon sa video na nilabas ni Saldico, meron siyang naipakita na yung sasakyan, no? Ano to ano bang tawag ng sasakyan na to? Hindi pa ako nakabili nito wala akong pambili, no? Paki-comment nga kung pangalan ng kotseng ito. Sports car ito. So sinasabi nila, ito daw po ay registered sa Davao. Okay? So pinalinaw ko yung kopya. And this is what I have found out. It looks like this is the first two letters is U, G. And the first letter is L and then 960. Okay? So UGL 960. Ito po ay conduction sticker. Maserati. Okay, Maserati. Thank you. Okay. Now, sinasabi po nila, ito daw po ay na-trace sa Davao. Naku, yari. Diba? Sabi, yung code sa kotse, huli sa Davao region. Okay, pasensya na po kayo. I beg to disagree. Na yan po ay sa Davao. Hindi po totoo yun. Kasi naalala ko lang dati, meron tayong problema pero ginagamit ito ng LTO bilang temporary plate number. Okay? Ginagamit yan ng LTO bilang temporary plate number at kaya rin po yan nakalagay dyan sa harapan ng salamin. Dahil mahirap tanggalin yan In case kasi na magkaroon na ng available na plate number, pwede na tanggalin yan. No? Pero ang maganda dyan, kaya matrace ng LTO. Okay, tama. Ang pagkakamali po kasi dito, eto yun, gumamit sila nito. Ito po ay para sa plaka or commemorative plate. Yung number 8 ay sa House of Representatives. So, tama po yan. Balikan natin, nasaan ang number 8 dyan? Sige nga, nasaan ang number 8? Di ba? Mukhang 8 daw po yan. Hindi po yan 8, ba't puto lang ibabaw? UG kasi yan. Bigyan kayo ng sample. Yan po ang itsura ng conduction sticker. Bakit po merong white na conduction sticker ang LTO? Ito po ay before 2012. Yung mga puti. Okay? Bakit may dilaw? Ganyan po ang ayos niya, no? Diba? Dalawang letra yan. Or number, ganyan. Masabihin man natin U8 yun. Okay, A0. Ayun nga, mukhang mukhang ang U6 yun, kung hindi man UG. Okay, so ganyan po ang itsura niya ng conduction sticker. Yan. Diba? Letra, numero. Ito ang commemorative plate na temporary lang na pinagagamit ito at pag ito ang na-trace, alam agad kung sino ang may-ari. May limit lang ang paggamit nito ng ganyan, ng commemorative plate. Kasi yung ginamit na basihan kasi, yung commemorative plate daw pagka number 8, may pang-kongreso yun. Kasi gusto nilang tumbukin kay Pulong Duterte yung sports car. Tapos gusto nilang sabihin na, o sinasabi nila talaga na yung video ni Saldico is a Davao made. Hindi ho. Si Saldico naggawa ng video Si Saldico nag-post Okay? Now, ito kasi yung nag-post doon sa Juan Luna vlog. Sabi diyan, "Good day sir. Di pala makakasend picture dito. Kapag ka FB page po ang minessage nyo, hindi kayo talaga makakapag-send ng picture. Hindi rin kayo makakapag-comment ng picture." Now, sabi rito, yung conduction sticker ng sports car sa video ni Saldico ay Davao Region, naka-address. At House of Representatives may-ari. 8L 960. Okay, so doon na namali siya. 8L 960. 8 represent na congressman ang may-ari. Todo po yan sa plaka. Totoo yan. L naman is LTO code Davao Region. Totoo rin po yan. Okay? Pero hindi po yan kasi applicable sa conduction sticker. Ayan L, yung sa letter. Okay? Now,
Pagdating ho ng conduction sticker, pwede nyong i-verify ito, pwede nyong hanapin ito sa YouTube, everything you need to know, pwede nyo sigurong ilagay roon. Anything I need to know, you need to know about conduction sticker. Ganito po yun. Palitan natin yung picture. Ano tayo, ibang plaka. Okay, ito. Balikan natin. There was a time na meron tayong problemang malaki sa pag-issue ng plaka. Ninakaw yung pera ng yung mga pondo para sa plaka ng sasakyan. Ngayon, ang mga car manufacturers ay they come up with this temporary plate. Nirespeto ito ng ng LTO. Ang first letter po, ang sabi ang first letter, ito ay patungkol daw po doon sa car dealer. So kung sino yung binilhan mo ng sasakyan, malalaman po kung sino siya. Halimbawa, yung nabili mong sasakyan, for example, nabili ni nabili ni Jen ay merong letter A, AO, tapos magkakaiba na rito sa mga sumunod. 'Di ba? Tapos ako nakabili, may letter A din. Ibig sabihin, pareho yung binilhan namin. Ganun po yun. Yan lang po yun. Ngayon, yung numero, ito ng mga car dealer o yung mga car distributor, sila na ho yung umimbento niyan. Ngayon, pagdating po ng pagrehistro nito sa LTO, tinitignan ngayon bukod doon sa mga, kasi mahaba yung chassis number, di ba? Mahaba yun. Mahaba rin yung engine number. At saka hindi mo pwedeng, kung ano yung nakasulat doon, ipaskil mo sa ibabaw ng gawin mong temporary plate. Ang haba noon, Diyos ko po. Di ba kapag may krimeng nangyari, ako ang hirap noon habulin. So, ginagamit po itong inimbentong ito ng mga car dealers na conduction sticker as temporary plate number. At kapag yan po hindi pwedeng basta-basta. Hindi ito pwedeng basta-basta na babaklasin mo lang. Babaklasin mo lamang yan sa iyong bagong kotse, Jen, sa bagong bibilhin mong Maserati. Kasi yung sa akin, masirain. Pagka meron ka ng plaka. Okay? Ganun po yun. Tinatama ko lang yung mali. Alam niyo naman ang content natin. Nililinaw po natin yung malabo o yung pinalalabo at yung talagang pinalabo. Okay? Kasi, ayokong sayangin ang oras sa mga nanonood for nothing. And then later on, you'll find out na mali pala ako. Nakakahiya yun. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ayaw natin ng fake news. Galit tayo sa fake news. So kung BBM vlogger ka, galit tayo sa fake news, huwag tayo mag-fake news. Para lang palitawin na yung ating gustong mangyari. Sabi nga ni Ping Lacson, dapat sundan natin ang ebidensya. Hindi yung ebidensya ang pasusunurin natin sa atin. And this is the reason as well, kaya hindi ko napatulan, magko-content sana ako noon nung nilabas ito ni Saldico, tapos may ganito. Kaso naunahan ako, tapos nakita ko, ang dami ng mga nag-content, nadabaw-dabaw yan ako, na-mixed up na nila yung LTO rules doon sa plaka, doon sa number 8, yung letter L. Hindi naman applicable yon. Hindi ito LTO sanction. Okay? Kinikilala lang ng LTO. Punta kayo sa mga car dealers. Tanong ninyo yan sa kanila. Kung totoo o mali yung sinasabi ko. Or i-google ninyo. Makikita po ninyo talaga. Ganun lang yung rule dito. Okay? Hindi ito galing kay LTO. Alright? So, alisin na natin to. Ito naman yung kahapon na pinag-resign. Nag-resign, Okay, so last topic natin to. Ngawit ng dila ako. Okay, so good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Kasi kahapon ay, noong isang araw actually nababalita na
na sisibakin ni PBBM etong si Lucas Bersamin, itong executive secretary. Okay? Ngayon, ang nakakagulat po, sabi pa nga ni Lucas Bersamin ay, hintay na lang natin, huwag tayo maging speculative, hintay na lang natin. Maalala ninyo, di ba may lahat ng mga tauhan ni PBBM, pinag-submit niya yan ng courtesy resignation. Right? So, yung courtesy resignation nila, ibig sabihin po nun, meron kang, gawin na natin simple paliwanag ng courtesy resignation, advance resignation letter. Okay? Ganun na lang. Sabihin natin, advance resignation letter. Ibig sabihin, pending resignation ito. Na kapag tinanggap na ng boss mo, ibig sabihin, out ka na. So ngayon, yung mga resignation nilang dalawa, tinanggap na po ng Pangulo kahapon. Ang gumulat sa akin ay eto. Si Amena Pangandaban na na hindi kinaya yung ingay ng politika. Base sa isang post na nakita ko, she's not used to it. Pero magaling sana ito si Amena.